Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Morning, everyone. Wow, June. June na, kalahati na ng taon, matatapos mo. Para pong kayo lang. Let me just give you some glimpse of what's happening in the world today. Bago kayo pumunta doon sa ating topic, magkaroon tayo ng big picture of what's happening in the world today. Ang Lord may vision, subalit pakatandaan natin, meron tong counter vision. Ibig sabihin, ginagawa ang Antichrist. Matagal yung vision na yan na yun. At we are unaware, but it's manifesting nowadays. Yung in-enforce niyo sa UE, sa EU, European Union, na digital ID, yung enforcement ng digital currency, yung mga nagaganap ngayon sa technology, ito kabuuan ng plano ng Antichrist ng peace system para makaptivate ang mga taong walang alam sa Word of God upang makontrol nila. I'm talking about the oligarch and the elite. We may not be aware they are existing. Ito yung tinatawag na deep state in government above all governments. Kaya makikita natin para bakit uniform ang nangyari sa buong mundo. Bakit parang synchronized? Totoo po. Dahil they're working on a global scale to implement the control system. Kaya kung hindi tayo aware sa mga nagaganap, baka tayo mabigyan. Kaya nga, deception is real. Totoo po yan. Pinakalamaunawa natin ano yung hindi natin tatanggapin sa sistema. Merong ongoing na mga gatherings na kung saan ay binibigyan ng awareness sa mga tao to reject, to reject digital ID. Narinig na yan? Okay? Bakit po? That's a prelude to Revelation 13. Alam natin yun, 16 to 18. Na pupwersahin ng lahat ng tao, darating ang time yun, na magkaroon ng, mark. Subalit, posible hindi natin talaga matitiyak kung mamarkahan ba talaga tayo or what. Pero yung pong ginagawa ng mga systems na kinukuha natin biometrics. Alam niyo naman yan, di ba? Biometrics. Scan o iris scan. Yung ating mga thumb prints o mga fingerprints. Lahat ay facial recognition. Yan po ay bahagi, bahagi na ng system. One way or the other, nakukuha na yung ating mga data. And kung mo sabihin na wala ka pang data sa kanila. Kaya nga sabi nga natin yung internet libre. Yung FB libre. Lahat halos ng mga platform ay libre to gather yung information. Kaya wala tayong may katago. Kumbaga ay nakuha na yung ating profile. Ang kailangan na nating mga kanuwaan ay may time na pag kinakailangan tanggihan na natin yung mga dapat nating iwasan.
Yun nga, yung digital ID. Hindi natin kinakailangan ng i-acknowledge yan. Dahil it would be as good as receiving the mark. Maaaring wala kang makita, pero it could be some form of luminous king na kapag tinapat sa certain basil, maging luminous yan, makikita yan. So, ang sinasabi ko ay kailangan alam din natin ang plano ng kaaway para maging buhay na buhay sa ating pag-uusapan natin. Yung plano ng Diyos. Magpakamulan tayo at aware tayo at gising tayo. Kaya natin in-emphasize yung plano ng Diyos sapagkat wala naman tayong ibang planong dapat pang gawin. Amen. Wala na tayong matino, mahusay, at masasabi nating workable plan except that plan which God has for us. Amen. And as we do the vision, the plan of God, at the same time, yung mga plano din natin ay tutulungan tayo ng Lord na magtagumpay tayo. Kaya nga, discipleship is all about aligning our lives and purpose, no? Within God's plan and vision. Yan, napakalaga nito sapagkat maging sa paaralan natin ay wala na, talagang saturated na yan ang Agenda 2030. Meron akong hipag, isa na siya nakasa natungkulan sa UP at nagkakwentuhan kami at sinasabi niya lahat ng mga pinag-aaralan nila ay andoron, naka-align na sa Agenda 2030. Ilan taon na namin? Wala na apat. Ay, wala. Wala. 3.5 na lang. Okay? So the point ko nga lang saying is, mabibigla na lang tayo kapag hindi tayo aware. Kaya mahalaga na ginigising tayo from time to time, anong nagaganap, para mabigyan natin ng lubusang suporta, hindi lang yung buhay natin dahil ibigay natin dito sapagkat ito talaga yung napaka-importante sa atin. Kapag ka nawaglit natin din, maaari nawaglit natin kalahati ng buhay natin. Maaari sabihin natin, yes, tumanggap tayo kay Lord. Meron tayong salvation, but hindi lang naman yun ang nasa sa atin at tanggapin natin siya bilang Savior. Mahalaga yung Lordship. No? At sinabing Lordship, meron siyang ikinapagawa sa atin. Yeah. Alright? Mahalaga yung salvation, yes, but mahalaga din yung Lordship. Pareho mahalaga yan. Dapat balanse tayo. Dahil yung Lordship ay makikita natin yung ano ba yung ating pananagutan. Amen? Yes, salvation is free, but Lordship is not free. Yeah. Amen. You have to decide, you have to choose to serve God. Amen po? Yeah. Yun eh. Yun ang nakikita natin eh. Kung tinagapan na si Jesus Lord, as Savior, pero kinakalan, tanggapin mo rin siya as Lord. Kaya Lord and Savior. Amen. Benefit and responsibility. Amen. Magkakaiba po yan. Yeah. Yes. Amen? Amen. Okay, so we go to our topic today. We are on our new theme for Jude, which is very much related sa previous theme natin. Ang theme natin ngayon ay One Church, One Vision. Tulad natin inawit kanina, napakaganda kapag tayo ay nagkakaisa. No? May isang vision, may isang ginagalawan.
Okay, so our topic for today is winning our dream by working through team. Yan, sabi mo nga, teamwork. Church is a team, and we need to understand the principle we are doing the vision is through teamwork. No? Okay, so nais natin na ating makamtan, mapanagumpayan ang ating mga pangarap sa buhay sa pamagitan na ating team. Yan, no? So, paano natin ma-accomplish yung ating mga pangarap sa buhay? Sa pamagitan ng teamwork. Hindi lang naman na gawain ito pinag-usapan natin. Kakaibat na dito siyempre yung ating mga personal na mga pangarap sa buhay. At ako'y naniniwala na mas mapapadali yung ating pagsakatuparan ng pangarap natin sa buhay kung tayo po ay may mga kasama. Tama ba? Meron din mga katuwa, may kabutulong, may nagpipray, may nag-encourage. And we can find that in the church, in our cell group, bilang ating team. Basahin po natin ang ating scripture all together. Basahin Romans 12:3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God has dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Ito, sabi ni Paul sa mga taga-Roman, sinasabi ko sa inyo sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, sa lahat ng mga tao na lahat ng mga kapatiran na kasama natin, kasama ninyo, huwag isipin ang kanyang sarili na mas mataas pa sa dapat niyang isipin or pag magmataas tayo. Kung tayo may na-gifted, huwag natin isipin na tayo ay masigit sa mga. But to think soberly, matimaay sa ating pag-iisip, according as God has dealt to every man, lahat tayo binibigyan ng Lord ng grace, ng faith, at sabihin natin, merong kani-kaniya tayong level ng grace and faith na binibigyan mo sa atin, according to God's discretion, not kay Lord yun, no? According as God has dealt to every man the measure of faith. So yun, si Lord na nabibigay sa atin. And I believe, malaki ang kinalaman ng ating response, no? Malaking kinalaman ng ating diligence. Malaking kinalaman ng ating pong pagpupursige, ating pursuing. Kasi kung di naman tayo masyadong decidido o hindi tayo masyadong pursugido, no? Eh, ganun din naman yung pananampalatayang ating tatanggapin according sa ating perceiving, sa ating, tama ba yun? Kung talagang ko decidido talaga, kung talagang pursuing talaga sa spirituality, then makikita natin yung measure of faith and grace na bibigyan mo sa atin is proportionate sa ating ipiniligay sa Kanya. Amin po. Okay. So yan ha. And then sabi dito, for as we have many members in one body, at lahat ng member, hindi kani-kaniya, hindi pare-pareho ang ginagawa o yung kaloob. Hindi pare-pareho ang office, yung ginagampanan. Verse 5, kaya nga tayo, marami man tayo, iisa lang katawan kay Kristo. At bawat isa ay membro ng isa't isa. So, dito natin makikita yung kahalagahan ng body ministry. As a church, we are one body in Christ, and we have different offices, with different functions, pero iisa lang tayong katawan kay Kristo. May kani-kaniya tayong mga kaloob, may kani-kaniya tayong ginagampanan, subalit iisa lang tayo. Kaya napakahalaga yung nagkakaisa talaga. No, madaling
magsabi na isa lang tayo. Pero, ano yung katotohanan? Di ba? Madaling sabihin na, we are one. Pero ano yung totoo sa atin? Di ba? So, yun yung nasa atin na bigyan ngayon ng linaw how we could truly be one. Our objectives, one, is to emphasize the significance of teamwork in winning or in achieving our dream and fulfilling the mission. So, double-bladed to. Kumbaga ay meron tayong sariling pangarap at meron din pangarap ang Panginoon. No? We put it side by side. Dahil sabi nga natin palagi, unless our purpose and life are not aligned with God, then mahirap nating ma-achieve kahit ang ating personal dream, mahirap nating ma-achieve. Subalit, kung ating, di ba, Matthew 6:3, if we seek first God's kingdom and His righteousness, all things shall be added unto us. So, maliwanag na yung ating success depends on the success of our fulfilling God's dream or vision. So, number 2 is to show the manifold benefits, yung napakaraming benepisyo na maging kabahagi o aktibong kabahagi ng team sa pamagitan ng iyong cell group. Kaya, meron tayong cell group, yun yung belonging natin dahil malaki ang church, kinakailangan meron maliliit na units upang doon mapangalagaan mabuti ang bawat isa. Ayan, no? So, kung hindi pa tayo member ng cell, we need to be part of the cell para makita natin yung belonging, makita natin yung ating significance and security. Makita natin yung hinahanap natin sa buhay, no? Alright, so, hindi naman lahat ang hinahanap natin sa buhay nasa sa pananalapi, di ba? Kayamanan. Sa matter of fact, maraming mayaman ngayon, malumpot. Di ba? Maraming mayaman ngayon na may sakit, nasa ospital. Mayaman ngayon na gusto nang bukasan ng buhay, no? So, hindi kayamanan ang sagot. Diba? Maraming mayaman na nakakulong. Diba? Mayaman na, nakapulong naman. So, hindi kayamanan ang katugunan sa kaligayahan ng tao or fulfillment sa buhay. Kaya, sa church doon natin makikita, ano ba talaga ang totoong fulfillment sa buhay? Yung purpose, no? Kapag ka may purpose ka, tagagawa mo, wow, yun ang maganda. Yun ang fulfilling and in eternity, that's very rewarding. Okay, so, next slide. Ayan, habang tayo ay tumatalakay ng bagong tema ngayong buwan ito, ang ating layunin ay magkaroon tayo ng isang kapaligiran, atmosphere, na meron tayong tuloy-tuloy na apoy ng Banal Espiritu. So, kagabi, napakaganda nung nangyari kagabi at I believe sino nito na dito kagabi? Kamuski? So, yung wala dito, nako, na-miss yung ganda ng ginawa ng Lord kagabi. Lang yung mensahe, napakaganda ng mensahe kagabi. Kaya, grabe, no? Parang pastor na yung nag-mensahe kagabi. Amen. Mukhang meron tayong... okay, so anyway, mahalaga yung mapanatili natin talaga yung fire ng Holy Spirit upang hindi lang tayo aktibo kundi nire-refine. Yan ang purpose of fire, Hindi lang tayo aktibo kundi tuloy-tuloy yung refinement ng Lord sa akin. Tinatanggal lahat ng dross, mga impurities, kumbaga. Alright. So, mahalaga na meron tayong fire dahil yun lang talagang magtutulak sa atin, will encourage us and push us to fulfill God's vision.
Kapag ka meron tayong apoy sa ating sarili, meron tayong motivation, meron tayong enthusiasm. No? At yan, nakakapagod minsan, pero madaling mawala yung pagod mo dahil alam mo na si Lord yung iyong pinaglilingkuran. Okay. So next slide. So habang ginagawa natin yung vision ng God, nagtitiwala tayo sa kanyang pangako na kanya rin tutuparin ang ating mga personal na mga pangailangan or yung ating personal na dream. Naniniwala ba kayo diyan? Na kapag kasinor ay na-please natin, yung ating dream ay kanya ding tutuparin. No? Kumbaga naman, di kang bibigyan ng dream na pangit eh. Diba? Bibigyan ka na ng dream talaga, yung talagang sabi nga, fulfilling life. No? Sabi sa John 10:10, I have come that you might have life and have life in its fullness. Kasiya-siya. No? Kapaki-pakinamang. No? Alright, yan. God entrusted His vision to the church. Ikaw at ako yon. Kaya tayo yung vision keeper and vision pursuer. Dapat tayo nagsasakatuparan nito. Whatever and wherever we are, empleyado man, estudyante ka man, kinakailangan maunawaan natin bahagi tayo ng pagsakatuparan ng vision. At para sa mga bago nandito, wow, welcome. And nais ang Lord na maunawaan natin yung lahat nito upang magkaroon ng kabuluhan yung buhay natin sa mundo. We will not be merely existing. No? Lagi natin sinasabi, kung di pa natin po na yung purpose sa buhay, then you're merely existing. You're not living yet. Pero kapag ka natagpo mo na yung purpose mo sa buhay na kaya mong ipaglaban at handang ipagbuwis ng buhay, then yun ang totoo na buhay ka nga. Diba? Kapag ka meron ka ng objective purpose sa buhay. Hindi yung pangsamantalang purpose, kundi yung eternal purpose. So the measure that we are willing and cooperative in doing this, yun na, sinasabi natin kanina, depende sa aking perceiving ipinapagawa ng Lord sa atin. Kung ito may talagang ginagawa natin, inuunawa natin, ginagawa natin ng tao sa puso natin, the same measure that God would manifest His power. Ganun din ang Lord, papakita sa iyo yung kahiligan mo ay gagawin din naman niya. No? So, depende sa atin and it's our choice. Tama ba? Choice natin naman lahat eh. Ang Lord, yung ating salvation, it is His decision to save us. Tama ba? Pero yung decision para magbago ng buhay, decision natin yan. Amen? I'm saddened by the fact na may mga umaalis dahil di nila unawaan yung kanilang pagkatawag sa Lord. No? Parang decision ng Lord na iligtas ka, pero decision mo na magbago buhay. Decision mo na magpabago ng buhay mo. Amen. Hindi decision ni Lord yun eh. Sa'yo yun. Yeah. Tama ba? Yes. No? Hindi po pwede na, Lord, baguhin ang buhay ko. Ay, hindi ka naman willing. Gusto mo yun pa rin dati. Ano magagawa ng Lord? Tama. No? Amen. Para kang bumabato sa hangin. Hangin na yun, aanihin. Wala eh. No? So it's our choice, it's our decision to be transformed. Dapat willing. I mean, ginagawa tayo. Hindi nung, Yes, yeah. Lord, baguhin mo ako. Anong ginagawa? Natutulog ka lang. Eh, kapapaguhin mo Panginoon. No? Lord, baguhin mo ako. Yung pa rin ang ways mo. Hindi ka desididong magbago ng ways mo. Wala ko rin. Okay? So, yun, mahalaga na natin para nang sa ganun ay mag-isip-isip tayo. No? We can only find ourselves kapag yung nakilala natin si Lord at yung
layunin Lord sa atin at kaparaanan ng Lord para makita natin ang sarili natin. Okay, so yan, no? His power, favor, and blessings para sa tagumpay ng kanyang vision, yun din ang magbibigay sa atin ng paraan para magtagumpay din yung ating mga pangarap sa buhay. Okay? Next slide. Ano ba ang vision ng Lord? Ito yung vision ng Lord. No? God's vision is bringing back mankind. Lahat ng mga tao, ibalik sa Kanya at ihanda sa darating na mga panahon. No? Ihanda sa Kanyang pagbabalik, sa Kanyang paghahari. So kung tao hindi handa, kawawa. Kapag ang tao hindi natin naihanda, kawawa siya. Kaya meron tayong bahagi. Malaki nating bahagi diyan. God's vision is first, rescuing people from sure destruction in hell through His salvation. Yun ang una i-rescue. And then, transforming His character. Ayun yun. No? Doon ang pumapasok yung refiner's fire. Amen? Ang hirap naman, totoo. Kasi nag-a-adjust tayo Hindi mo pa talaga isinusuko kaya nahirapan ka. Alam mo kaya nahirapan ka minsan? Hindi ka pa willing mag-surrender ng lahat-lahat. Kaya nahihirapan ng tao. Wala nag-amin parang walang muwanan. Tama ba? Tama. Nasa atin naman yun Tamaan. No? Nahirapan ka bakit? Dahil hindi ka pa decided na isuko lahat. Sabihin, mapapadali yung transformation kung tayo ay all out. Isuko natin sa Lord. Huwag ko na hintayin na magkaroon pa ng turning point. Anong turning point? Yung bang pinagpok ka na sa ulo bago na matao, ayaw nga pala. Magbabago na ako. Hello? May mga taong gano'n na kailangan pa ng pukpukin para matauhan. No? Yung bang malapit na mamatay na. No? Yun. Lord, bumalik na ako sa iyo. Huwag mo na hintayin yung gano'n, di ba? Nahirap yun. Bakit kung natuluyan ka? Ay, nako. Sunok sa impyerno. Mabuti yung nagkukusa tayo, di ba? Nagkukusa tayo lumapit at magkubago sa Panginoon. Yan ang gusto ng Lord Yan talagang pursue. Yan talagang pinapaboran ng Lord. Yan talagang nakikita lang yung puso ng talagang ito talagang konsigido. Ito talagang, po na ito talagang cooperative. No? Hindi yung 10 taon na wala pa nagpapago. Ang hirap naman nakanon. No? Mahirap yun. No? Kahit lumipit ka na 10 church, hindi ka mabago. Kasi Problema ko yung sarili. problema ka pa ng church sa lipatan mo. Hello? Yes. Kakalip ba tayo? Yeah. Hindi church sa problema Ikaw na mismo yon. Hindi rin demonyo ang problema. Ikaw na yon. Sapat na. Okay, so, yan, no? Tanda natin, nasa atin na yun No? Pinapakain tayo ng salita ng Diyos, ng matalas na salita ng Diyos. Pagka natamahan tayo, magbago na, huwag na magdrama. Yeah. Huwag na magdrama. Magdrama pa Amen. Gagawin. O babago lang naman ang punta, magbago na, huwag na magdrama. Tama. Baka masisipa tayo. Anyway, mahal din, Kinakalaan andun yung ating pursuing. Porsigido tayo. Okay, so, that's discipleship. Next one. Next slide. So yan, pag-usapan natin yung importance ng one ruling, overruling vision. Na ito yung pinaka-importante sa Lord. Okay?
Hindi lamang ito importante para maligtas, kundi importante ito dahil andito yung sure reward na mention natin. So, lahat naman tayo ay naghahanap ng reward. Lahat tayo gusto na magkaroon tayo ng something na nasasabing we work for it. Tama ba? Salvation, di natin pinarabaho natin ng Lord. Pero yung reward, tatrabahohin mo. Yeah. Yes. Amen? Sino yung gusto ng reward? Amen? Lord. Sabi mo, tatrabahohin natin yan. Yeah. Na? Grabe ka naman. Libre na nga yung salvation. Tama? Libre na yung inheritance, yung kingdom. Gusto mo yung reward, libre pa rin? Oh, ma'am. Sobra na yun. Di ba? Cover ka na. Okay. So, nasunod benefitan natin. Kaya kinakailangan naman, ibigin natin best natin para dahil mahal natin si Lord, at the same time, may reward ka. Alright? Alright, next slide. Today, we will go deeper into certain biblical strategies. Yun. Pag-usapan natin teamwork. In a team, everybody are players. Sige, next na. Ito yung ating acronym ng team. Team, together. Yan, sabi nga, together. O, nung sabihin, hindi pwede nagsasolo, no? Together, everyone accomplish much more. Kung isa ka lang, okay lang magagawa mo, pero kung team, mas marami kang magagawa. Magkapatulungan. Yan, ako din ng team. In a team, next slide, there is teamwork. So, everybody works. No? Lahat gagalaw. Walang spectator. Walang nag-observe lang. Lahat may bahagi. At kung wala kang bahagi, humingi ka sa leader mo ng bahagi. Leader, please bigyan mo na ako ng part. No? Huwag mo natin na tagal naman, wala naman akong bahagi dito para pang display lang ako dito. Ikaw na magkusa, baka kailangan mo lang na malaman ang leader mo na meron pa pang talent, di ba? Leader, marunong ako na mag-type, marunong ako sa computer, di ba? Leader, marunong ako mag-manicure, kahit lang manicure lang, pwede niyo. Di na magawa ng leader mo yung pag-manicure, manicure na sa leader mo. Malaking bagay na yan. So, your cell group is your team and you should practice the teamwork. Kinakala meron tayong initiative. Tama ba? Yeah. Ang tao walang initiative na pag-iiwan ng panahon. Yes. Tama ba? Yeah. Yeah. Ha? Yun ang pinaka-pangit na attribute ng tao, yung mawalan ng initiative. Kapag walang initiative, para kaniwal pangarap sa buhay. Correct talaga. Di ba? Pag walang initiative, matutunog yan ng hanggat gusto niya. No? Ando na papasok ang katamaran pag walang initiative. Kaya, yun ang isang napakahalaga sa teamwork. Dapat natin tayong initiative. Tapikin mo katabi mo, sabi mo, initiative naman dyan. Okay? Yan. Meron tayong ginagawa. Everybody is expected to play his or her role. Yan ang design ng Lord sa church. To work through team efforts. Okay, hindi ka natin ang konting background yung aking pag-aaral. Next slide. Sa scripture natin ay binigyan tayo ng isang maliwanag na analogy o pagkakintulad ng church. Dalawang church ay kinumpare ng Lord mismo sa physical body. Maraming bahagi ang katawan. Yan. At may ibang function. Tama? Ang isa sa mga title ng church ay Body of Christ. Yan, no? Nakakita ka ng isang katawan na lakad ng kanoy, pakanan, lakad ng kaliwa, pakaliwa. Split na yun, ano? Wala pa ko, wala yung...
Hindi po pwede Pinag-move. na iba't iba yung ginagawa. Walang harmony. Kaya importante, bukod sa unity, kinakailangan merong harmony. Di ba? Hindi yung sinasabi mo, iba nang iniisip mo, hindi po pwede yun. Siyempre, kung nasasabihin mo yun, iniisip mo. Hindi, salita ka ng salita, o nasabi, ano yung sinabi ko? Hindi pa na makibigan. Lutang eh. Salita ng salita, tapos sabi mo, teka, ano ang sinabi ko? Ano pa lutang? Siyempre, yung sinasabi mo, alam mo yung sinasabi mo. Dahil isa yung brain mo eh. Lahat ng ginagawa ng buong katawan mo ay coordinated sa iyong brain. Tama ba? Kaya meron tayong tinatawag ng central para sa computer. Meron tayong CPU, di ba? Yung CPU, yung pinaka-utak ng computer eh. Hindi po pwede na, yan nga. Although ang computer multi-function. Di ba? Eh, computer yun eh. Maraming utak yun eh. Tayo isa lang utak natin. No? Kaya kinakailangan makarawan natin na kapag ka tayo nagpa-function as a body, isa lang galawan natin. Hindi yung iba't iba yung galaw. Iba't iba man ang ating galaw pero organized, synchronized, no? Managed, alam ng head, yun nagaganap. Amin ko ba? Yeah. Kaya meron tayong head para mamanage sa maayos, hindi magkaroon ng chaos dahil merong iisa lang na paggalaw. Isa lang ang galawan natin. Yan, no? Mahalaga yun. So, the church is the body of Christ. Laliman pa natin na konti. Each part of the body has its own function or role to play. And we call those as ministry or service. Okay, so yan . Pag sinabing ministry, ano yung ministry mo? Dance, music, etc., etc. Ang ministry actually is translated as service. Tama ba? Yeah. Ministry is service. Kaya nga, kung ating aalamin yung pangalan ng ating pong church, ng ating pangalan ng church, The Lord Reigns International Ministries. Or, yan, i-translate natin sa ating next slide, ay The Lord Reigns International Services. Yan. Yan ang pinakakahulugan ng ating pong church, ng ating ministry. Maraming serbisyong ginagawa or ini-offer sa tao. No? Ano rin service sa atin? Bringing people back to God, helping them to have a new life in Christ, help them find their significance or purpose in life. Yun ang ministry natin, ma? And help them to be engaged in the works of Christ. Yun ang ating ministry. No? Winning, consolidating, discipleship or training, and then sending them. Yun ang pinaka-summary ng trabaho natin as ministries. And in the process, tinutulungan natin yung mga tao in many ways. No? Inimbitahan natin, pag walang pamasahe, pinapamasaya yan. Tama. No? Yeah. Amen. Yeah. Para pumaya, i-Jollibee. Yeah. Sabi na. Sino sa inyo na nandito dahil na-treat sa Jollibee? Yan, ha? We have people dahil gusto natin na makita na yung katotohanan. Kasi maraming tao bulag sa katotohanan. Bulag spiritually. So, we apply these strategies how we can, invite them. Sa Saudi, marami pong bihat yan. Pag mag-invite ang mga kapatid sa church, ay tayo sa party. Yan. Party. Ang tala ng mga
Boys, may lalaki, may babae ba doon? Oh my gosh, may kainan ba doon? Meron kainan doon. Sasama rin. Pagdating sa church, ibang party to ah. Pero, nung marami ang salita ng Diyos, andun na, tuloy-tuloy. Na nakaramdam na ng family, tuloy-tuloy. Kaya marami nahuli dahil sa God's party. Amen. Ha? So, pag maging may taste, God's party kang ating pinupuntahan. Masaya, di ba? Masaya naman eh. Tama. May kainan din naman eh. Mayroon. Libre. Kahit nung mamaya wala tayong gulay, okay lang. Nako, sa Qatar, matindi. Matindi ang kain. Bumigat ako ng 6 na kilo. 6 na kilo. Hindi naman. Kaya maliw-liw na eh. Kaya lang, ang gawain naman eh, laging inuumaga. Yung 10 days, ang tulog namin ay 1:00, 2:00. Sinunod talaga naman bakasyon. Pero ang maganda roon talaga eh, parang tayo din naman eh, no? Pagkatapos sa gawain, uuwi na, may second service pa doon sa gate. Sa labas, may third service pa. Cafeteria, may fourth service pa. Balik. May halap pang iwahiwalay talaga. Pagbalik, hindi matapos. No? Ganun talaga. Ganun din sa kanila. Yan, sabi ko, ingatan niyo naman dahil wala kayo sa Pilipinas. So anyway, ayan. Pag tayo nasa church, tulad natin, para tayo family lang naman ay nakikita natin na hindi naman to puro spiritual things eh. No? Nakikita natin na natutugunan din yung ating mga ibang mga needs. Di ba? Yeah. At ibang-ibang tulo ang naibibigay natin. No? Pagka na yung sa pag-asawa, di ba? Nakikita natin na kumanap ng tamang partner sa buhay. Yes. Amen? Amen. O yung mga nagsipag-asawa dyan na mga kapwa disciple, hindi naman kayo dyan. Amen. O, di ba? Very fulfilling yung buhay kapag ka, hindi ka na maghanap sa labas. Andito lang. No? Sabi pa, pambira, wala dito eh. Nasaan pa? Yan. Fulfill the dream of God and God will help you fulfill your dream. Okay? Next slide. Doon tayo sa body. Tingnan natin yung ating body. Next slide. Doon tayo sa points natin. Bakit yung teamwork is very ideal for winning our dream? Number 1 point na po tayo. Through teamwork, effectiveness is multiplied. Tama ba? Yeah. Nagkakatulungan dahil yung maraming idea na pagsasama-sama. So nakita natin nung past count natin, nagkaroon tayo ng stations at marami tayong isinama doon ng mga leaders at nagkatulungan paano i-formulate yung mga activities na siguro hindi mabubuo kung konti lang ang nag-iisip. No? More head is better than one. Kaya nakikita natin, effectiveness ay na-achieve natin. Okay? So, kayo din, sa inyong cell group, kung meron kayong teamwork that works, no? Makikita natin na mas effective yung ginagawa natin. Sa mga ministries na ginagawa natin, music, etc.
kapag ka talagang napapractice ng husto yung unity and harmony, it's amazing, di ba? Music is one example na kapag ka na-practice ng husto, ay magandang resulta. Amen? Kapag ka hindi na-practice, then may sayanan. Tama? Nawawala yung anointing kapag ka hindi na-practice ng gusto. Kaya makikita natin, pina-practice sila ng gusto yan. No? Kaya yung effectiveness is multiplied. Kasi kung hindi lahat sila nagkakaroon ng desire to improve, then mari wala tayong magandang music. Okay? Sa ating scripture, verse 5, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. So we are member of one another. Yan, hindi mo kompleto ang music kung walang team. Diba? Hindi ko pwede song leader lang kung wala namang mga musikero. Diba? Hindi ko pwede na may mga musikero na hindi naman nagpa-practice. Yung isa key of C, yung isa key of D, sintonado. Tama? So, malaga ay merong coordination practice. Malaga naglalaan ng time. So, kaya sila naglalaan ng time eh. No? Bukod sa service, naglalaan sila ng time pupunta rito para mag-practice. Imagine that sacrifice, no? Yung iba, layo-layo pa ng pinanggagalingan, pupunta lang dito ng Sabado para mag-practice. No? So, doon natin makikita yung effectiveness is achieved intentionally. No? Hindi yun tsamba lang. Di ba? Kung nagkaroon tayo magandang music, hindi yun tsamba. Tinarabaho yan. Amen. Okay? So kung tayo po ay nagkaroon ng successful camp, hindi po tsamba yan. Tinarabaho ko yan ng mga teams. No? Matagal na tinarabaho yan. Okay. So yan. Our body is a perfect example of a team work that really works. Ayun na nga po. Yung katawan natin, imagine na, meron tayong 12 systems. Yan. Alam ba natin yun? Yung katawan natin, meron 12 systems. Alam mo lang ay digestive system. Immune system. Yan yung, Hello? yung araw-araw pinapractice. Yun lang kasing ginagawa rin araw-araw. Kumain. Kaya, hindi natin lang meron tayong integumentary, yung ating skin. Yan. Skin, the nerves. Meron tayong skeletal, yung ating buto. No? Kaya tayo nakakatayo. Kung wala tayong skeletal system, hindi tayo makakatayo. Yan. Muscular, yung mga muscles natin, no? Na very instrumental in moving our body. Diba? Yan. Meron tayong immune system o lymphatic. Yun yung little doctor within you. Okay? So meron kang little doctor within you na kahit hindi ka magpa-doktor, may doktor kang sarili. Tama ba yun? Dapat lang, alam natin paganahan yung little doctor within ourselves. Yung binigay ng Lord ba ng doktor? Hindi sa bakit lang ulo, kaya magandang ng paracetamol. So, nasisira yung ating immune system. Meron tayong cardiovascular o circulatory, yung puso, ang ating dugo, nerves, etc. Urinary, and then digestive, respiratory, nervous system, endocrine, reproductive. So, 12 sila. Okay? At sila ay tumatrabaho interdependently, harmoniously,
with harmony po yun. Okay? So, yun yung picture ng church ng team. Dapat po ganun. Kahit marami tayong department, kahit marami tayong cell, dapat po ay nagkakarisa towards one or single goal. A time goal. Okay? Every system of our body is composed of two or more organs working harmoniously 24/7. Okay? Marami tayong organ, yun yung bahagi ng bawat system. No? So, mahalaga na meron tayong idea para makita natin how God created us so wonderful. Imagine that. No? Paano ka nakapagsasalita? Paano mo nakikita yung mga bagay-bagay? At the same time, no? Yung isip mo ay nagkakaroon ng creative. Pumunta ka sa lugar na maganda yung scenario. No? At ma-appreciate mo talaga, hindi lang yung beauty, kundi yung pagkakakreate ng Lord sa iyo. Tama ba? Ilang ma-appreciate mo yung mga bundok, mga halaman, is a wonderful thing. Nare-refresh ka. Yung iyong mata na napakaliit, pero ang daming nakikita. Tama ba? Ang daming nakikita. Alright? So, yan. Kung isa lang sa mga organ nag-fail, isa lang ha, dama ng buong katawan. Tama? Sabi nga yan, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Totoo naman. Parang sa church, kapag ka merong nangyari na untoward incident, dama naman buong church. Diba? Nasasaktan. Pag masaya, masaya lahat. Pag may nasaktan, nadama ng buong katawan. Okay? So, kinakalang makalawa natin yung body, kinakalang healthy upang hindi mabawasan yung kanyang effectiveness. Alright? Pag may sakit tayo, hindi tayo effective eh. May naramdaman ka, hindi ka effective. Okay? So, dapat ma-relate natin sa ating church kapag merong problema ang church, hindi naging effective sa kanyang mission. Next slide. So, all primaries can be compared to the 12 systems of the church. And then yung mga one purple ay mga organs comprising each system. Okay, so imagine na meron tayong 12, tapos yung isa sa 12 ay nag-abroad. Di ba? Parang pilay tayo. Well, hindi naman necessarily pilay tayo, kundi lalo lamang lumalaga na atin. Reach, di ba? Nare-reach out yung manala. Kaya, ayan. Malaking bagay, kaya lang, napopromote naman yung iba. Yan na maganda eh. Napopromote naman yung mga pagka meron lumipat, hindi naman nawala eh. Lumipat lang ng sagado. Okay. Next slide. The Bible says if one can put 8,000 to flight, then two can put 10,000 to flight. Yan. Sabihin yung effectiveness, yung synergy na mamultiply kapag ka we work in team. Ang maganda dito ay kapag ka ang team talaga ay hindi nakapokus sa issue, kundi in strengthening, fulfilling the vision. Tandaan natin na ang kaaway hindi tumitigil sa pagdadala ng issue. Tama ba? No? Gusto ng kaaway para maging ineffective ang church ang pag-usapan issue, problems.
ano yung mga, di ba, needs. So, mahalaga ay pag-usapan natin how we can be strengthened, how we can fulfill the vision, how we can reach our goal, how we can strategize to be more effective in fighting with the sin, winning and training. Yun ang dapat natin pag-usapan, hindi na issue. Amen. Okay? Kung meron mang issue, ay ano lang yan. Pag-usapan natin, pero hindi yung maapektuhan ng katawan. No? Pinag-usapan yan para ma-resolve, pero hindi to the point na maapektuhan ng buong katawan. Kasi kapag tayo ay napopo sa issue, then the church will lose its effectiveness. No? We will not function as a body. No? So, next slide. Dahil ang enemy ay walang gagawin kundi magdala ng issue. But, remember yung ating attitude. Sabihin natin attitude. Yun ang magdedetermine how we handle issues well. Tama ba? Pag tayo naman nagmamature, ano na sa atin kumaga, alam natin ano i-handle yan. Yun ang mag-determine kung tayo ba ay mature or not mature. Makikita yung level of maturity. No? So we need to strengthen our teams and multiply our effectiveness as a team. Kung meron mga problema, diagnose, determine the needs, and then yun ang tugunan natin. Pero ang kailangan natin is to boost, push, encourage, help, support, equip. Yan ang trabaho natin na dapat natin bigyan ng focus. No? So, number 2 point is, through teamwork, the workload is distributed. Yan, di ba? Amen. Para lahat ay merong load na ginagawa. Dinidistribute natin. Hindi yung lahat na lang ng department ay okupado mo. Mahirap yun. No? Kahit Superman, mahirapan noon. Di ba? Kaya din ang Scripture from verse 6, having then gifts of differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or service or ministry, let us wait on our ministering, or he that teaches on teaching, or he that exhort on exhortation, he that gives, let him do it with simplicity, he that rules with diligence, he that show mercy with cheerfulness. Okay. Yan kanyang trabaho, distributed. No? So, wala tayo dito na lahat ay okupado. Lahat ng trabaho ay inookupahan. Hindi pa natin tinapahintulutan dito para magkaroon tayo ng workload distribution. The same time, hindi na burn out. Yan. Yun po yung isang magandang purpose ng teamwork. No? Lahat ay mayroong load na dinadala. Ano po? Kung sa tahanan, may trabaho si nanay, may trabaho si tatay, may trabaho yung mga bata. Alright? So, hindi iniaasan trabaho sa isa lang. Dapat lahat ay gumagawa. Next slide. In a team, everyone has a part to accomplish without stressing the others with too much load. Yan. In a team, the workload is distributed equitably so that every part has its share to do. Tama ba? Amen. Dapat ganun tayo sa ating mga cell group. Lahat ay may bahagi. Okay. Lahat ay kinuturuan, lahat ay may ginagawa. Alright. In our worship team, one plays guitar, another plays the drum, may keyboard, may vocalist, and then merong multimedia. So everyone has a gift differing according to the grace or gift that is been given to each one of us. Next slide. Ang kailangan talaga sa teamwork ay commitment. Sabi nga, commitment.
Yan. Dahil kung walang commitment, the team will not work. No? Tama ba? Kaya kinakailangan ay ating kukunin yung commitment para magkaroon tayo ng teamwork. Without commitment, the team will not work. Amen? Imagine kung yung music team ay kompleto ang vocalist, wala sa mga instrumentalist, walang cooperation, walang commitment. Bakit? Kasi may lakad si gano'n, may lakad si ganito, may appointee si gano'n. Dapat ay may commitment. Tama? Tayo rin, parang Sunday, commitment natin kay Lord, kaya ka nandito ngayon. Alright? So, number 3 point is, through teamwork, everybody benefit. Sabi nga, everybody benefits. Yan. Lahat tayo nakikinabang. Tama ba? So, mahalaga meron tayong cell group, mahalaga meron tayong team. Mahalaga kung meron tayong team, meron tayong commitment. Romans 12, verse 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good, be kindly affectioned one to another with brotherly love. Yan, no? Magmahalan sa isa't isa na bilang magkakapatid. In honor, preparing one another. Ito isang mabigat na bagay na maaaring hindi pa natin nagagawa totally, but we are honest to do it. In honor, preparing one another. Yung hindi magunahan, di ba? Kadalasan nag-uunahan. Pero ito, nagbibigayan. Hello? Ito yung maganda sa team na talagang preceding one another as brothers and sisters, nagbibigayan, hindi yung nag-uunahan. Okay. So dito natin makikita yung mature. Di ba? Yung nagbibigayan. Okay? Not slothful in business, hindi tamad sa mga trabaho. Fervent ako, mainit, in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, matiyaga sa mga kahirapan, maghirap. Continuing instant in prayer. Yan, no? Laging nananalangin. Distributing the necessity of the saints. Tumutulong sa mga nangailangan, given to hospitality. So, eto yung benefits no, na kapag tayo nasa team, nakakatulungan tayo sa naman ang pangailangan. Hindi man natin magkabunan lahat, pero somehow na mitigate or napapagaan yung burden o yung problema. Yan ang kahalagahan ng ating team and teamwork. Okay, so in pursuing the vision, mahalaga ang teamwork. Next slide or last slide. Our question is, why is teamwork ideal for winning our dream? Yeah. Number 1 is through teamwork, effectiveness. And then, through teamwork, load is distributed. And through teamwork, everybody benefits. Tayo ay tumayo. Kasama ka ng Lord sa ibinigay sa atin na cell sa church bilang isang malaking team. Malaga sa amin sa akin natin ito ay nakikita natin yung ating role. How we can make this team, this church, a teamwork, a team that really works. How we can initiate or be initiative in partaking sa mga burden ng ating church, ng ating team, how we can be more effective doon sa ating mga giftings, how we can contribute what we have para sa success
ng aking mga gawain. And how we can help also those who are in need. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapaunawa sa amin ng kahalagahan ng team, being united together as one in our team, in our church. Holy Spirit, patuloy mong inspire about sa amin how we can be an effective member of the team, how we can be more initiative, participative in every activity, how we can be an asset, not a liability. Lord, we thank you, Holy Spirit, we thank you for inspiring us through your word, how we can truly be part of the body which is one in vision, one in action. Thank you, Father God, for your goodness. In Jesus' name, we give you glory, honor, and praise. Amen. Amen.